Pinagpipray ko dati yan na sabi ko, sino naman kaya magkukontrata sa akin ng ganito? Sino magkukontrata no na ilang oras lang ang kailangan kong trabahuin, tapos bibigyan na lang ang kontrata, babayan na rin yung tax ko. Pero tinan mo guys, walang imposible talaga kay Lord na talagang kay bait, kay buti ni Lord, kay bait ni Papa Jesus. My angel, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito yung sinasabi ko sa inyong vlog ko na gusto kong i-explain sa inyo yung ating bagong trabaho. Diba, alam nyo naman na ang dami din nagtatanong pa or hindi pa sila updated kung bakit hindi na raw ako nagluluto doon sa aking dating trabaho. Ngayon nga, uulitin ko po na tapos na po yung collaboration namin nung amo kong yun, pero wala po akong contract doon. So ngayon guys, ang nangyari, nawalan ako ng trabaho at ilang weeks din na ako yung naghahanap po ng trabaho. May nakukuha man akong part-time sa isang linggo, isa o dalawa lang. So, diba, nasabi ko po sa inyo doon sa dati kong previous vlog na yung bago lang na papasok ako doon sa part-time ko na office. So, yun, dahil siguro nagustuhan nila ako or nagustuhan nila yung the way ako mag-clean doon sa company nila, bibigyan niya ako ng kontrata doon sa trabaho nila. Magiging regular employee nila ako doon sa company. Alam niya ako doon sa mga nagtatrabaho doon na ito yung magiging bagong colleague nyo. Pero ang work ko po doon ay 3 times a week lang. Tapos isang beses lang ako maglilinis sa opisina. Tapos isang beses ako doon sa kanyang bahay. Yung isa na yon ay magiging reliever ako doon sa babysitter nung anak niya. Kasi may anak po yun. Tapos may yaya sila na Pilipina, tapos pag mag-o-off yung Pilipina, so ako yung magre-reliever. Yun lang yung gagawin ko. So yun, maglilinis ng office, mag-babysit, at saka maglilinis ng bahay niya. 3 times a week lang yung kailangan, yung work ko sa kanila. Tapos nag-sign ako ng contract nila, pero naka-under ako dun sa company nila. So diba, at least sabi niya kasi sa akin na Rona, matagal ka na dito sa Romania, kailangan mo ng kontrata, may nagbabayad ng tax mo, magbabayad ng insurance mo. Sabi niya sa akin na napaka-importante ng may tax ka, may insurance ka dito sa Romania kasi hindi mo alam na kung dito ka tumanday, so may makukuha kang pension sa government, and if gusto mong magpa-check up, edi wala kang bayad, ganun. So sabi niya sa akin na ganun, pinakita niya sa akin yung kontrata, and then nagpirmahan kami, last week pa yon. Tapos naka-indicate doon kung magkano yung sahod ko, pero yung sahod na yun ay parang verbal lang siya na ganito yung sahod, maliit lang, pero yung sahod ko talaga sa kanya is per hour. Ganun pa rin sa part-time ko ang bayad niya sa akin. So kahit may kontrata ako sa kanya, so meron pa akong available na 2 days. Kasi 'di ba, 5 days sa isang linggo, yung 2 days ay off. So yung 3 days na yon, so may natitira pa ako na ilang araw na pwede kong magtrabaho. So sabi niya sa akin, may angel na raw na wala na akong pakialam dun sa iba mong days na available mo. Anong man ang gawin mo, humanap ka man ng money, sabi niya, maghanap ka pa ng trabaho, mag-part-time ka, nasa iyo na yun. Part-time ka kung gusto mo, at least madagdagan daw yung savings ko. Yun yung sabi niya, panibago nating amo. So yun guys, matagal na rin naman ako nagpa-part-time doon, pero hindi po ako regular nagpa-part-time doon. As in, minsanan lang kapag kailangan nila. So yun, my angel, yun yung gusto kong i-explain sa inyo. Gusto kong i-share sa inyo na good news na may kontrata na tayo. Yun yung marami kasi sa ating mga follower na ina-advise nila ako na Rona, kumuha ka ng part-time, kumuha ka ng regular job, na kahit mag-summer, mag-bakasyon yung mga pinagpa-part-timean mo, may regular kang sahod na automatic yan. Insurance, ganyan yung mga benefits na makukuha mo sa government. Pinagpipray ko dati yan na sabi ko, sino naman kaya magkukontrata sa akin ng ganito? Sino magkukontrata no na ilang oras lang ang kailangan kong trabahuin, tapos bibigyan na lang ang kontrata, babayan na rin yung tax ko. Pero tinan mo guys, walang imposible talaga kay Lord na ayan, sila na mismo yung nag-offer. Hindi ako nag-offer sa kanila, ha. Sila mismo yung lumapit sa akin na ganito, binigyan ako ng kontrata,
kinausap ako na pag-isipan ko daw. Pinag-isipan ko yun na hindi ko agad ginrab. Sabi sa akin nga nung boss na yan, sabi niya, Rona, pinag-isipan mo pa talaga yan. Sabi ko, pag-isipan ko muna kasi kailangan kong kausapin yung asawa kasi sabi ko, alam mo naman yung situation ko na yung off ng asawa ko, nakadepende ako sa kanya. So, ito pa ang maganda, guys. Kasi sabi sa akin ni Amo na hindi ko naman sinasabi sa iyo na kung ganito yung pinag-usapan nating araw, doon ka papasok. Sasabihin mo sa akin ng advance yan before, halimbawa, Sunday, end ng shift nung asawa ko. Sasabihin mo sa akin kung ano yung schedule ng asawa mo. So, para malagay natin sa board kung ano yung araw na pasok mo. So, katulad ngayong week, kasi ang off ng asawa ko is Friday and Thursday. So, ang pasok ko sa kanila ay Martes sa office. Tapos, Webes doon sa reliever nung Pinay doon. Tapos, yung Friday na lang ako mag-cleaning ng bahay nila. Alam ko naman na yung bahay niya, sa ulado ko na yun. So, yung Sabado at Linggo, wala akong pasok sa kanila. Monday ngayon, available ako. So, naghahanap ako ng part-time ngayon. Yung Wednesday natin, meron na tayong, may nakapwesto ng Wednesday. So, kinakausap ko si Emma. Sabi ko, Emma, kunin mo na yung pwesto ng Monday. Huwag ka na magpwesto ng Saturday kasi nga, walang off yung asawa ko ng Saturday. So, inahintay ko pa yung message niya para makalarga na ako. Kasi mamaya, susunduin ko yung mga bata ng 4 o'clock. Si Petro, hinatid na yung mga bata. Papasok mamaya si Petro ng 12 o'clock. So, pasensya na kayo sa boses ko. Alam nyo naman na malat. Kasi galing ako sa, parang nagsisimula pa lang talaga siya. Na naman. So, at least hindi naman ako nilalagnat, guys. Gawa lang yun sa weather. Misa kasi na ang lamig talaga ng simoy ng hangin. So, yun, guys. Maraming salamat po sa nagpipray sa akin. So, si May Diary nyo, may work na ulit. May kontrata pa. So, yun, diba, guys? Talagang kay bait. Kay buti ni Lord, kay bait ni Papa Jesus. Kasi, just imagine na talagang parang sabi ko, Lord, alam mo yung magpapasko na. Saka pa nagkaganon yung company nung dati kong amo. Sabi ko, paano yan? Tapos ang sahod ngayon sa Facebook, ay talaga namang sinasabi ko po sa inyo, pag wala kang 10,000 views, wala kang $1. Ganon ang kitaan ngayon sa Facebook. So kung wala kang 100,000 views, wala kang $10. Hindi katulad no na kapag meron ka ng 50,000 views, meron ka na halos na $50,000. Ganon. So ngayon, sobrang hirap na po. Hindi ko alam kung anong nangyari kay Mets. So, sobrang hirap na nakitaan. Kaya, wag tayong umasa sa Facebook. Wag tayong umasa dyan. Pero, sa totoo lang, may Angel, dyan po talaga ako kumukuha ng pambayad ng bahay namin at bills namin dito sa Facebook. Pero ngayon, hindi ko na talaga siya maasahan. Sinasabi ko sa inyo na wala talaga halos sahod sa Facebook. So, pero anyway, dahil love na love ko ang pagbablog, love na love ko yung ginagawa ko, yung pagluluto, tuloy-tuloy pa rin tayo kasi hobby ko yan eh. Saka memories na rin din. And then, syempre, nandiyan kayo nakasupport sa akin. Yun, maraming salamat kayo sa pagpipray nyo. And hanggang dito na lang kasi kailangan ko na magkape at ako ilalarga na kasi may nabasa kong message ni Emma. Ang message niya lang ay emoji na tawa. Pasaway talaga to si Emma. Sige, may Angel. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. And don't forget to like and share this video kung gusto niyo lang po. Maraming salamat, may Angel. So, panibagong journey na naman ni May Diary nyo. Bye, guys. Have a nice day.